one of the perennial issues that typically sticks with a new administration sa ating bansa whether the president would attempt to amend the Constitution. This is of course a Pandora's box. Once na na-open ang Constitution, pwede nang pakialaman ng mga politiko, lalo na ang paborito nilang issue ng termino ng mga nanunungkulan at yung mga paboritong issue ng form of government ba mula sa presidential system at gagayahin ba yung mga maraming bansa na parliamentary. Siyempre, ang bottom line nito ay makakapag-stay pa ng matagal ang president sa kanyang pwesto at ang mga galamay niya naman ang most likely na magiging prime minister. Kaya natural lang na pinagdududahan ng taong bayan ang anumang attempt na buksan ng Constitution, lalo na ang nagpapagalaw nito ay yung kasalukuyang mga politiko na may possible na interest sa kanilang termino. But guess what? Kung ano ang issue na palaging gagamitin para ma-justify ang pagbubukas ng Constitution, para maging acceptable ang issue na maamyenda ang Constitution. Well, lagi economic provisions. Ito yung pagbabago ng current setup sa bansa ngayon na hindi pwedeng magmay-ari ang anumang dayuhang bansa, individual o institusyon ng anumang property or corporation na may majority shares. Ang principle dito, ayaw na ng mga framers ng Constitution natin na isang araw ang bansa natin ay karamihan pag-aari na ng foreign powers, individuals, and foreign institution. And this what makes our passage very interesting. Ang foreigner, si Abraham, he was able to purchase a lot in Canaan. And because of that, ang daming theological implications, ang daming spiritual lessons na maibibigay ang Genesis 23 na sa totoo lang, kung ikaw daw ang maimbitang speaker, ito ang magiging last resort na chapter mo na ipipreach sa isang church. In fact, marami ang nagsasabi, halos wala kang matututunan dito sa Genesis 23. Seemingly very unimportant na chapter sa Genesis, one which would be your last passage na ipipreach. But of course, we believe in the inspiration of every word of God. And God makes no mistakes at ang bawat salita niya ay very profitable para sa kanyang bayan. That's why, knowing that, we believe that God has so much to teach us sa Genesis 23, 1-20. Samahan niyo po ako at nang sa gayon, maintindihan natin ang tinuturo ng Genesis chapter 23, verses 1-10. Hear the inspired, inerrant, infallible word of God. Sarah lived 127 years. These were the years of the life of Sarah. And Sarah died at Kiryat Arba, that is Hebron, in the land of Canaan. And Abram went in to mourn for Sarah and to weep for her. And Abram rose up from before his dead and said to the Hittites, I am a sojourner and foreigner among you. Give me property among you for a burying place, that I may bury my dead out of my sight. The Hittites answered Abram, Hear us, my lord, you are a prince of God among us. Bury your dead in the choicest of our tombs. None of us will withhold from you his tomb to hinder you from burying your dead. Abram rose and bowed to the Hittites, the people of the land, and he said to them, If you are willing that I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me Ephron, the son of Zohar, that he may give me the cave of Machpelah, which he owns. It is at the end of his field. For the full price, let him give it to me in your presence as property for a burying place. Now Ephron was sitting among the Hittites, and Ephron the Hittite answered Abram in the hearing of the Hittites, of all who went in at the gate of this city. No, my Lord, hear me. I give you the field, and I give you the cave that is in it. In the sight of the sons of my people,
I give it to you. Bury your dead. Then Abram bowed down before the people of the land, and he said to Ephron, in the hearing of the people of the land, but if you will hear me, I give the price of the field. Accept it from me, that I may bury my dead there. Ephron answered Abram, my lord, listen to me. A piece of land worth 400 shekels of silver. What is that between you and me? Bury your dead. Abram listened to Ephron, and Abram weighed out for Ephron the silver that he had named in the hearing of the Hittites, 400 shekels of silver, according to the weights current among the merchants. So the field of Ephron in Machpelah, which was to the east of Mamre, the field with the cave that was in it, and all the trees that were in the field throughout its whole area, was made over to Abram as a possession in the presence of the Hittites, before all who went in at the gate of his city. After this, Abram buried Sarah, his wife, in the cave of the field of Machpelah, east of Mamre, that is Hebron, in the land of Canaan. The field and the cave that is in it were made over to Abram as property for a burying place for the Hittites. This is the Word of God. This is one of the less known passages in Genesis and in the whole Scripture. Anong meron sa kamatayan ni Sarah? Well, first, event ito na in the transition from the all-time famous and all-time favorite story ng pagsasacrifice kay Isaac. The passage begins with a sad statement na si Sarah ay namatay na, and it ends with Abram burying Sarah, his wife. So, nagsimula ang chapter, namatay si Sarah, nag-end ang chapter sa verses 19 to 20, Abram buried Sarah, his wife. And look at this, in between those statements ng verses 1 and 2 and then 19 to 20, is a 7 times repetition of various usages ng word na bury, yung word na dead. So paulit-ulit, nire-remind niya tayo, bury, dead. So the chapter is clearly voicing out yung sorrowful environment doon sa household ni Abram. Talaga nagluluksa si Abraham dito. Well, Sarah died at the age of 127. That means she and Abraham were most likely married ng 100 taon. What? Diba? Gandang magkaroon ng anniversary, no? Marriage anniversary ng 100 ng century. Sana may umabot sa inyo ng ganito. And that also means that they have already spent the past 62 years of their lives following the call of Yahweh. So, 62 years na sila na nagsosojourn at sumunod sa kalooban ng Diyos. Now, bigyan ko kayo ng issue na para mas maging interesting ang chapter na ito. Bakit kailangan pang isama sa account na ito yung puro patungkol sa paglilibing, sa story ng paglilibing ng isang babae na nasa edad na rin naman? Bakit napakaraming verses ang ginugol para pag-usapan yung deed of sale? Yung pagbebenta ng lupa ng paglilibingan. This passage is filled with that wheeling and dealing of the ancient Middle Eastern people. Paano sila magbenta ng lupa, ng libingan? Ano ba to? Is this an issue about an insurance agent selling St. Peter's plan? Well, katatapos lang ng mountaintop spiritual victory ni Abraham sa Genesis 22. Parang off naman siya na napakataas ng pinanggalingan ng chapter 22 na nagtagumpay siya sa pananampalataya. But here you go, chapter 23, it's a story of death. Isang ang masaklap na kwento na patungkol sa kamatayan ng isang tao. Bakit nilagay pa pati yung pagbebenta na lang ng lupa, yung deed of sale? Of course, what do you think ang dapat sumunod pag kinuwento yung story ng death? Di ba dapat burial? Pag sa mga records, ang kwento, pag sinimulan sa kamatayan, ang dapat nakasunod ay paglilibing. Ano napansin natin? You see, ang story ni Sarah,
yung kamatayan niya, gumasta lang ng 2 verses. Verse 1 and 2 lang yung kamatayan niya. Tapos, yung paglilibing, 2 verse lang. Verse 19 and 20. So in other words, ang story na ito, it cannot be about the death of Sarah na central sa chapter. Hindi po pwedeng iyon lang kasi 1 and 2 lang and then yung libing nasa verses 19 to 20, nasa magkabilang dulo. In other words, ang Genesis 23, habang story siya ng death, pinapakita niya ito na merong nasa gitna na mas titignan natin na central theological na meaning nito, yung nasa gitna mismo, yung pag-aawayan, yung pagbebenta nila ng lupa. And that is the overview. 20 verses ang Genesis 23, it is about the death and burial of Sarah apparently, pero 2 verses lang ang death ni Sarah, 2 verses lang ang burial niya, nasa magkabilang dulo pa. What do I mean is, yung nakasandwich na topic sa gitna, parang hindi appropriate na ang nilagay nila doon is yung act of purchasing and acquisition of the field of burial. Yung deed of absolute sale, yung registry of deeds, yung geodetic engineer, yung lahat ng makikita mo doon. But you see, if this is the center of Genesis 23, this is really the bread and butter of the chapter. In fact, this is the most important part of the passage. Ang pinaka-importanting passage, hindi actually yung namatay si Sarah, bagamat sobrang importante nun. Hindi yung pagbebury sa kanya, bagat napakaganda nun. But the most important part of the passage is yung appropriate yung chapter na ito because it gives us a significant theological point. Yung pagbibenta ng lupa ni Ephron kay Abraham para ma-purchase niya yung lupa na paglilibingan. Bakit? Doon I think umiikot yung message ng chapter 23. You see, kung nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang descendants about the possession of the land of Canaan, this chapter makes it evidently clear na hindi pala nila aabutan yung complete fulfillment ng pangako ng Diyos. Hindi nila aabutan yung panahon nila Joshua, nila Moses na mako-conquer yung promised land. Kamamatayan na nila Abraham, na nila Sarah, yung pinangako ng Diyos. 62 years na silang naghihintay. So therefore, ang question is, what does Genesis 23 then contribute to this dilemma of the patriarchs? Well, Genesis 23 answers or gives us this important aspect na ngayon, sa kamatayan ba nila, ang mga patriarchs ba na ito, pangahawakan ba nila yung pangako ng Diyos o mawawalan na sila ng pananampalataya? Will they be filled with hope or will they give up on that grave? Well, the answer from Genesis 23 is our title sa sermon. The sepulchre cries aloud. Yung pagbili nila ng lupa sa Canaan, they are claiming the promises of God. That Canaan, the promised land of Yahweh to Abraham and to his descendants, will be their homeland, will be their possession. That's why the death of Sarah is the first death among the patriarchs, which reminds us all about the coming deaths. Ito yung unang report na namatayan ang mga patriarchs. At alam niyo ba, pag binasa niyo ang Genesis, susunod sila doon sa nangyari kay Sarah. Si Sarah namatay siya, si Abraham mamamatay siya, at ang laging issue, ililibing siya. To the point na pati si Isaac, pati si Jacob, pati si Joseph, pinangako niya sa Israel, na sabi niya, darating ang araw, lalabas kayo dito, tutuparin ng Diyos ang pangako niyo, ilabas niyo yung mga buto ko. At ilibing niyo ko doon sa Canaan. In other words, it is a declaration na ang Canaan is the possession of Abraham.
Alam nyo, napakahalaga nito sa Hebrews, sa author ng Hebrews dahil pinansin niya yung narrative niya ito. Na maging sa kanilang kamatayan, pinangahawakan daw nila yung mga pangako ng Diyos na pinagkaloob sa kanila balang araw, pagkakaloob sa kanila balang araw. Sabi sa Hebrews 11:13, "These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar." Yung word, greeted them from afar. Nakita nila in the future. Lahat aabutan na ng kamatayan, hindi pa nila makakamit ang buong promised land. But that's exactly the point of Genesis 23. In their lifetime, hindi pa nila makukuha ang lahat ng pinangako ng Diyos, but they should be confident already that God will give it to them. Yun ang pinanghawakan nila Abraham. By this reality, therefore, Genesis 23 is teaching us an important spiritual truth about the promises of God in relation to our pilgrim life on this earth. Tayong mga lingkod ng Diyos, mamamatay din tayo. At saan tayo hahanap ng pag-asa that will be beyond this life? Katulad ni Sarah, kinamatayan na niya yung inihintay niyang pangako. At ganun din kay Abraham at sa mga susunod pa. Well, this passage is telling us that God is confident na ipagkaloob sa atin dito ang pangako niya at para mas ma-encourage tayo, willing siya na bigyan niya tayo ng kaunting glimpse, kaunting down payment, kaunting lupa na possession sa Canaan. And that is the message na gusto kong i-share sa inyo. The promises of God alone provides us real hope because they extend beyond this life. Bakit masasabi natin na ang pangako ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na pag-asa? Kasi ang mga pangako ng Diyos hindi lang panlupa. Hindi lang siya nakadesign para sa buhay mo na maiksi, marupok at matatapos agad. Ang mga pangako ng Diyos ay darating din sila kahit patay ka na, ang Diyos hindi pa rin niya makakalimutan yung pangako na ito. Itatawid ka niya hanggang sa kapag katapos ng buhay mo dito sa lupa. This means that God's promises are completely reliable and they can be trusted. Ito ang pinakita ni Abraham and the rest of the patriarchs. The sepulchre of Machpelah cries aloud that they were holding or they are holding on sa pangako na ito. May this message, mga kapatid, encourage tayo the way Moses encouraged Israel to hold on to the promises of God dahil wala nang reliable na pwedeng panghawakan ng alagad ng Diyos kundi ang mga pangako niya ano man ang mangyari. So, ano ba yung tinuturo ng passage na ito on the plight of God's people in this life that we are able to say that the promises of God alone can provide real hope? May dalawang humbling realities dito sa atin na ma-highlight yung pangako ng Diyos na siya lang talaga makakapitan natin. Number one, because of the difficulty to God's people will surely come. And number two, the delivery of God's promises will slowly come. So, dalawa ito na makikita natin para mas ma-appreciate natin yung pangako ng Diyos. Bakit kailangan mo ma-appreciate yung pangako ng Diyos? Kasi darating ang difficulty sa iyo. It will surely come. Yan ang makikita natin sa verses 1 to 2 and 19 to 20. Sarah is the only woman in the Bible whose death is recorded along with her age. Na namatay siya at binanggit yung edad niya, 127 years. Bakit binanggit? At siya lang sa buong Bible na babae na binanggit yung edad ng kanyang kamatayan. Well, dual statement ito. This is both positive and negative. Positively, gustong ipakita ng text sa atin, si Sarah pinagpala ng Diyos. Umabot ng 127 ang taon niya, blessed ang kanyang naging buhay. Wala kang mababasa patungkol sa kamatayan, let's say ni Hagar. Wala rin patungkol sa story nila Ketura na magiging susunod niyang asawa pag namatay na si Sarah. So, 127 years is considered long by their standard. But,
sa pagbanggit sa kamatayan ni Sarah, may negative ito na connotation. That death is coming even to the people of God. Yan ang sabi sa verse 1, and Sarah died at Kiryat Arba. Na si Sarah, kahit siya ay faithful sa promises ng Diyos, sa paghawak sa promises ng Diyos, siya'y nanatili sa Kanaan, kahit sila'y sojourners lamang, hindi sila nagkaroon ng property, pero pinapakita, mamamatay pala, even ang lingkod ng Diyos. And sabi dito sa verse 2, Abram went in mourning for Sarah, so therefore, nandun yung sakit at yung pain, yung sorrow, yung weeping. Alam niyo yung word na to mourn, it is an intense word which means to grieve, to lament, to shed tears. Pinapakita kapag yung pagkagamit ng mourn dito is yung tao devastated siya. Isipin mo na lamang, sila yung naglingkod at sila yung nabuhay na sinusunod yung utos ng Diyos. Iniwan nila lahat. Pero at the end of the day, ang mga alagad ng Diyos na ito tulad nila Abraham, inabutan sila ng kamatayan. Hindi pa naibigay ng Diyos yung kanyang pangako. Hinayaan ng Diyos na maranasan nila ang ganitong hirap, yung sorrow, yung ganitong kamatayan. Well, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito na sa buhay ng alagad, there will always be that pain, sorrow, and loss before there is that receiving of the promise. It has always been like this. Kailangan may suffering, kailangan may pain, bago ikaw ma-receive mo yung pangako ng Diyos. In this pilgrim life, even great faith cannot shield us from the sorrow and difficulty because our hope is not found in this world. Sa pilgrim life na ito, na very transitory tayo, kahit mataas ang pananampalataya mo tulad kay Abraham, masasaktan ka pa rin, hindi masishield nito yung sarili mo mula sa sorrow. Bakit? Kasi ang gustong ipakita ng Diyos, wala dito sa lupa ang pag-asa mo. Hindi ka kailangan proteksyonan ng Diyos dito sa lupa mula sa sorrow na hindi kanya patitikimin ng sorrow ng death. No, mararanasan mo yan. Pinapakita ng passage that the people of God are not sticks and stones. That they cannot feel pain or anguish. No, ang tunay na pananampalataya doesn't make you insulated from this sad reality of life. In fact, their faith acknowledges itong human weaknesses at yung kamatayan. Kung meron ka dapat i-expect na tao na hindi dapat mahihirapan o hindi mapapahiya ng ganito. Kasi sasabihin nila, tingnan mo, 62 years, hinihintay nyo? Nasaan na ang property nyo? Nasaan na? Namatayan ka, ngayon ka palang bibili ng lupa. In-emphasize ng verses 1 to 4 na si Abraham, sojourners lang. In other words, Bedouin sila. Sila ay yung mga paikot-ikot pa rin. 62 years, that's a long time already. Pero hindi ka ba, pwede mo marinig yung mga kaibigan mo, lalo na, kababanggit pa naman sa chapter 22, di ba? Yung si Nahor, yung kapatid niya. Kababanggit pa lang sa kanila. Bakit? Parang pwedeng kung meron lang silang mga cellphone noon, no? O asan na, iniwan nyo yung sarili nyong bansa, iniwan nyo yung sarili nyong pamilya, nasan na yung pinagmamalaki nyo na ibibigay ng Diyos na I will show to you a land na nandito ka at ipagkakaloob ko sa iyo. So, tingnan mo, Abraham, kahihiyan ang ginawa ninyo. Namatay si Sarah nang wala pa na ipinagkakaloob. Look at this. Itong mga taong ito, sila mismo hindi nakaligtas sa ganitong katotohanan sa buhay. Well, may lesson tayo makikita dito, no? First, dahil ang mundo ay fallen, sinful, and corrupted, therefore, wala ka maaasahan dito na lasting. Yes, pinangakuan sila ng Diyos ng Kanaan, but look, hindi Canaan ang pinaka-ine-expect nila ayon sa Hebrews 11. Ayon sa Hebrews 11, hindi ang promised land sa Middle East ang kanilang pinakatinitignan. Sabi sa Hebrews 11 verse 10, pakinggan nyo, for he was looking forward to the city
that has foundations, whose designer and builder is God. In other words, si Abraham, bagamat alam niya na may promised land na pinangako sa kanya, sa lente niya, he's expecting more than this piece of land doon sa Middle East. At alam niyo, sa lens ng New Testament, ang inheritance na term sa Old Testament sa promised land, pag tinranslate mo yun, ginamit na yung word na inheritance. Pagdating sa New Testament, ito yung ginamit ni Peter at in-apply niya sa lahat ng New Covenant believers sa 1 Peter 1:3-4. Sinabi doon, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance." Yun yung word na promised land. To an inheritance that is imperishable. Ginamit niya yung term for the promised land sa mga New Testament believers. At ang sabi niya, itong promised land sa New Testament is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. Ang tawag natin dito sa theology, sa eschatology, is new heaven and new earth. Ang tingin pala ni Moses o ni Abram, hindi lamang yung isang malaking tipak na lupa sa Middle East. Ine-expect pa niya ay yung syudad whose foundation is and designer and builder is God. Hindi Canaan ang pag-asa nila, kundi new heaven and new earth. Wala talaga dito ang pag-asa ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Bagamat tayo ay tinawag bilang asin at liwanag ng sanlibutan, pero wala talaga dito ang ating hope. Kaya makikita mo, tama yung nangyari na hindi binigay ng Diyos ang kompletong pangako habang buhay sila to make a point na wala dyan sa buhay na yan ang pinakapag-asa ninyo. Kaya hinahayaan ng Diyos na makaranas ng kamatayan si Sarah bilang reminder, o pwede nating sabihin na sampal sa atin ang katotohanan na wala dito sa buhay na ito ang pinakadapat asamin mo na reward at blessing sa Diyos. By doing so, pinapakita ng passage si Sarah, ang reward niya, mararanasan pa lang niya after ng buhay dito sa lupa. Walang pinangako ang Panginoon na dito mo tatanggapin ang mga pagpapala at mga reward na hinahanap mo sa paglilingkod. Walang pangako ng health and wealth dito sa buhay. In fact, kung may pinangako ang Diyos, ay walang iba kundi suffering with and for Christ. Napakalinaw ng katuruan ng salita ng Diyos. So sa atin, natural na nararanasan natin ang kamatayan. Tapos ikalawa dito, pinaranas ng Diyos ang kamatayan at hindi pinagkaloob ng Diyos ito para lumitaw. Bilang mga halimbawa ng pananampalataya, itong sila Abraham. Nagkaroon sila ng pagkakataon na i-exercise ang kanilang faith. Na ang pananampalataya nila habang sila'y namamatayan, doon mas lalong nagningas ang mga pangako ng Diyos sa kanila. Kaya mga kapatid, may mahalagang challenge ito sa atin, no? Instead of losing hope, use your pain and difficulty to grow strong in declaring your hope in God. Pag nagkakaroon ng kahinaan, difficulty, paghihirap, or even death, ano nangyayari? Pwedeng mawalan ka ng pag-asa, pero sabi dito, no, sa Genesis 23, ginamit ni Abraham yung kamatayan ng kanyang asawa para lalong mag-declare ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Nasa point number 2 kasi ito, pero bigyan ko lang kayo ng konting shortcut. Ang mga tao kasi noon, kapag sila namamatayan, tradisyon nila kahit sa atin, iuuwi yung bangkay. Kung paanong pag may namatay na Pilipino sa ibang bansa, hindi ililibing doon sa foreign land. Gagawa ng paraan ang embassy at ang mga tao. May kaibigan akong pastor na kunan yung asawa at nasa ibang bansa, pero dahil nasa Middle East, nahirapan silang ilagay,
ipadala yung bangkay nung baby na abort, na miscarriage. Ngayon, napilitan silang ilibing doon sa Middle East at napakasaklap para sa kanila. Masama ang pakiramdam nila kasi gusto nila sa Pilipinas. Gusto ko ipakita sa inyo, ang dapat gawin nila Sarah at nila Abraham, iuwi si Sarah sa Padan Aram. Dapat iuwi siya sa Haran. Pero the mere fact na dinala nila sa Kanaan, pagpapakita yon. Ito na yung bayan namin. Ito na yung aming lupa. At sino nagsabing lupa nila yon? Wala pa silang property. Hittite sa mga nakatira doon. Ang Diyos. Ito yung pangako niya sa Genesis 12. So therefore, in Genesis 23, napakatindi ng pinapakita niya. Pinapakita niya na sa oras ng kamatayan nila, mas lalong nagningas ang pananampalataya nitong si Abraham at ang kanyang pamilya. Mga kapatid, ganyan ng mga believers, in their moments of weaknesses, they are led to grow strong in the promises of God. Mas nagiging sariwa ang katotohanan ng Diyos. Kailan? Kailan mas nagiging sariwa ang katotohanan ng isang spiritual na bagay? Kailan ba mas na-appreciate ng tao ang tamis ng langit? Kapag nag-aaral siya ng doctrine of heaven? Pwede. Ma-appreciate niya yung doctrine of heaven. But let me tell you kung kailan mas na-appreciate ng Kristiyano ang langit. Pag nakaranas siya ng kamatayan sa kanyang pamilya, doon niya mas ma-appreciate yung ganda ng langit, yung comfort na dinadala, na yung tao na mahal mo sa buhay, alam mo, nandoon sa kalangitan. Doon niya mas naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Mas na-appreciate niya yung mga pangako ng Diyos. Kaya ito yung napakalaking bagay kina Abraham. Nung panahon na namatay si Sarah, mas lalo na nag-init yung pananampalataya niya. Binili niya ng 400 shekels. Yung kakarampot na lote. Yung panglote lamang na napakaliit na pwede mong itayo, guardhouse or kung ano man. Pero ang pambayad mo para kang bumili ng lupa doon sa mga subdivision na napakamamahalin o kaya sa Forbes Park. Ganito ang nangyari kay Abraham. Napakalaking paalala din nito sa atin na hindi dapat natin asahan ang mga gantimpala na pang-eternal life. Marami dito sa atin nahihirapan na, nalulungkot. Marahil binubulong ng dyablo sa atin na makihati ka na sa kasiyahan sa mundo. Tingnan mo, ang tagal-tagal na ng pinagpipray mo, wala pang nangyayari. Ang gagawin ng Diyos sa iyo, iinggitin ka sa kasarapan, sa kayamanan ng mundo, sa pagpapala ng mundo, para maibsan yung nararamdaman mong gutom, hirap, o inggit, na pwede mo naman tapusin ngayon yung pagtitiis mo. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, 62 years naghintay si Sarah, pero hindi niya na-receive, and that was okay. Because hindi yun ang pinaka-paborito na hinihintay ni Sarah o ni Abraham. Si Sarah inabutan ng kamatayan sa kanyang pagtitiis. Yung paghihintay niya sa pangako ng Diyos at yung pagtanggap ng kanyang rewards. In other words, tanggapin mo ang katotohanan that you will always end up grabbing every opportunity na darating sa iyo regardless kung perilous ito sa kaluluwa mo o hindi. Kung hindi mo tatanggapin itong truth na ito na wala dito sa mundong ito. Ang kailangan natin. We are created for another world. We are created para doon sa promised land which is the new heaven and new earth. Mahirap sa atin is that we think we want na i-invest na natin yung eternal life natin dito sa lupa na ito. Ang ating pinaglalaban at vindication ay wala sa mundong ito na kung tayo ay yayaman o magiging makapangyarihan. Alam niyo, nung bagong mananampalataya ako, parang gusto kong ipakita sa mga pinsan ko, sa mga kamag-anak ko na magiging matagumpay ako para makita nila na hindi ako mali. Alam mo yung immaturity na parang gusto mo lang patunayan na tama ka.
Paano na yung mga ibang mga tao, katulad nila Pablo, Pedro, namatay sila na bilang martir. Meron doon na ibinabad sa kumukulong mantika. Paano yung vindication sa kanila kung ang magiging vindication natin ay magandang buhay ngayon? Ang vindication natin ay magawa natin ang gusto natin ngayon. No, mga kapatid, ang vindication natin ay sa paghuhukom ng Panginoon. Pero sa ngayon, hayaan mo't maging sapat na vindication, hindi ang judgment ng Diyos, kundi ang krus ni Jesucristo. Hindi ang kayamanan mo, kundi ang kayamanan ni Kristo sa iyo. Ito ang pinakamahalagang bagay at pagpapala na pwede mo makamtan. Ibinuhos nila lahat ng difficulty, sorrow, kahirapan, kalungkutan. As long as meron kang Kristo, hindi ka magiging kawawa. Sapagkat ito ang isang bagay na meron si Sarah pangako pa lang. Yung sepulcher sa Macpela ay sumisigaw na totoo ang Diyos, na reliable ang mga pangako niya. Pero si Kristo, yung sepulcher niya, hindi lang niya pinapakitang reliable ang Diyos, tinupad niya mismo yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Ang sepulcher ni Christ, nagka-cry aloud na nasa tamang direksyon ka. Na kung wala kang natatanggap, natatamasa na mga magagandang bagay ngayon, pero na kay Kristo ka, ang empty tomb, ang nagsasabi, nasa tamang direksyon ka. There's nothing to worry. Ganyan ang buhay na pinasok mo kay Kristo. Hindi kawalan sa'yo ang maraming mga bagay na hindi mo natatamasa ngayon. At para mangyari ito, cultivate mo rin yung grace of contentment every instance of difficulty. Para hindi ka mainggit. Naghihirapan ako dito. Nanghihirapan ako sa sorrow ko. Namatayan ako. Sana hindi ganito ang buhay ko. I-cultivate mo yung grace ng contentment. At isa pang magandang advice dito, tanggapin mo din na ang papel mo dito sa mundong ito ay pilgrim at sojourner. You are just passing through. Sila Abraham, 62 years paikot-ikot. Ang Israel, 40 years paikot-ikot sa wilderness. Ang Panginoong Yesus, wala siyang property, wala siyang mahihigaan. Ganito ang kalagayan natin. We are pilgrims. We are sojourners. Huwag ka masyadong kumapit sa mundong ito. Kapag kumapit ka sa mundong ito, mawawala ang lahat ng yan sa isang iglap lang. They will all fade like flowers. Alam mo yung bulaklak, mabango ngayon, pero bukas lang, mag-iiba na ang amoy. Malalanta na. Ganito ang sinasabi na bagay sa atin pagdating dito sa ating buhay dito sa mundo. Baka meron sa atin dito masyadong matindi pa yung kapit dito sa mundong ito. Hanggat hindi mo tinitignan yung pagkapit mo sa katotohanan sa susunod na buhay, walang mangyayari sa iyo, kapatid. Ang pinakalaman ng passage ay itong verses 3 to 18 na gusto kong i-emphasize sa inyo. Isa ito sa pinakagusto kong katotohanan dito sa passage na ito at maging sa buong Genesis. Na-realize ko, nga naman, no, the delivery of God's promises will come, but they will come slowly. Tingnan niyo po, instead of taking her back to her homeland in Haran and Padan Aram, Abram sought to purchase a land in Canaan for her burial. Remember, pinaalala sa atin ng Genesis author sa chapter 22, dun sa taas ng inyong Bible, minention niya yung family ni Abraham. Ito yung pamilya mo, dito mo dapat iuwi yung asawa mo. And this was a time when people cherished their ancestral burial ground because ancestral grave brought continuity with the family or their heritage, and it greatly indicated honor to their family. Kapag nakikita natin yung lapida, di ba? May ibang pangalan, minsan 3, no? Minsan parang ang dami na na punong-puno na.
Parang ang dami nandun na yung kanilang lahi. Kumbaga parang pinapakita na preserved nila. Pride ito ng ancient family. Pero ano nangyari? Hindi binalik ni Abraham. Naghingi siya ng lupa doon sa mga Hittite. Sa verse 15 ang sabi dito, "My Lord, listen to me. A piece of land worth 400 shekels of silver, what is that between you and me, and bury your dead?" Now, banggitin ko lang muna yun, no? Kasi kailangan maramdaman ninyo dito yung ang nag-uusap dito, mga taong nagbebentahan ng lupa, nagbobulahan. Nagdedenggo yan, alam mo yan, kung paano kayo kinakausap ng mga nagbebenta ng lupa, bumibili kayo ng lupa, di ba? Ito yung tinatawag na local kind of wheeling and dealing. That was probably customary sa panahon nila. Probably Middle Eastern way ito, or yung Asian way na parang napaka-polite nila, pero alam naman nila na yung pagiging polite na yun, hindi mo dapat pansinin na, sige, sa'yo na lang yan, dito na lang, pero hindi niya mean yun. Actually, gusto niyang bentahan at kutkutan itong si Abraham ng malaking pera. Kasi nga, mayaman si Abraham. So, dito sa verse 11, sabi niya, "I give you the field, and I give you the cave that is in it." Ang request ni Abraham ganito, bibili ako ng lupa, ang bibiling ko lang yung cave, yung Macpela. Doon sa Macpela, yung cave na, nung narinig yun ni Ephron, na sabi niya, pwede ba naming hingin, kasi ang gusto ng Hittites, sige, ilibing mo na lang dyan. Ang sabi ni Abraham, no, gusto ko magkaroon ako ng property. Hindi ko pwedeng, gusto kasi nila ilis. Alam mo yun, renta lang, makihiram ka lang ng ano, wala siyang property. Wala siyang sariling pag-aari. So sabi niya, hindi, gusto ko ganito, bibili ako ng cave, yung libingan lang. Gusto ko yung Macpela, pag-aari yun ni Ephron, nasa end ng field niya, narinig ni Ephron. So si Ephron, syempre, magpapakitang gilas. Sabi niya sa verse 11, Abraham, kilala kita. I give you the field and I give you the cave. Nakita niyo itong taong ito. Ang gusto lang, kuweba, nag-offer siya. So, bigay ko pa pati yung buong field. Pero hindi niya minaibigay, papabayad siya. So, basically, nagkakaintindihan nito, na hindi nyo nababasa kung hindi nyo masyadong unawain doon sa context nila, nagkakaintindihan sila na hindi mo pwedeng bilhin ng cave. Bilhin mo yung buong field na nandun ng cave. So, mas malaki ang gusto niyang ibenta. Mautak. Mautak ito. Pwede ito na maging agent ng mga realtors. So, look at this. Notice yung smooth talk ni Ephron, the patron saint of state realtors. He included the whole field na nakalocate doon ng cave, and the price is not friendly nor respectful to Abraham, whom they had just called Lord or Prince of God. So, certified sales stock ang nangyari. Ang sabi niya, a piece of land worth 400 shekels of silver. Kasi ganito nangyari. Sige, bibiling ko. Sabi ni Ephron, yung field, ibibigay ko lang sa iyo, tsaka yung cave. Sabi niya. Sabi ni Abraham, tinanggihan, no, bibilang ko yan kung ano yung price niya. Anong sagot ni Ephron? Ganito siya magsabi, Abraham naman, ano ba naman yan? Ba't mo bibilhin yung 400,000 worth na lupa na yan? Ganon ang pagsasalita niya, hindi directly. Kumbaga parang sabi nga nung nagturo sa amin, parang kinikindat-kindatan niya, sabi niya, bigay ko na lang sa'yo. Hindi, bibiling ko. Ayaw kong bigyan mo ako. So, bibiling ko siya. Ano ba itong, tanggapin mo na. Porque 400,000 lang naman yan. So, you see, ganun ang nangyari. Kaya pagdating dito sa Genesis 23, doon sa verse 14, Ephron answered Abram, "My Lord, listen to me, a piece of land worth 400 shekels of silver. What is that between you and me? Bury your dead." Verse 16, Abram listened to Ephron. So, naintindihan ni Abram na binentahan na siya ni Ephron. So, extortionist price ang nangyari. The talk sounds discounted, but the price is truly overpriced.
And for reference, si David, nung pinarusahan siya ng Diyos, binili niya yung place na naging temple mula kay Arauna for only 50 shekels of silver. Ito, 400 shekels of silver. And by the way, ang shekels, hindi siya currency, weight siya. So, 400 shekels of silver. Ang bigat nun, ang daming silver nun. Napakatindi, yumaman itong si Ephron. So, yet Abraham did not haggle. Pinakita niya yung kanyang magnanimity. At sabi na verse 16, Abraham listened to Ephron. And then, bakit naman nakinig itong si Abraham? May dalawang reason. Number one, ayaw ni Abraham matanggap ng libre ang libingan dahil alam niya, pagdating ng araw, pwede siyang habulin ng mga descendants ni Ephron, yung mga descendants niya. Kung walang deed of sale, kung sinabi lang, binigay lang yan, pwedeng kunin yan, magkakaproblema sila. So, dapat si Abraham bibili niya ito. Number two, ayaw din ni Abraham na ng discounted price, baka maging trouble pa ito later on, na sasabihin ng mga heirs ni Ephron, naging unfairly disadvantageous yung transaction ninyo. So, ang ginawa, disadvantageous na lang kay Abraham para sa kanya na. Now, bakit ganun ito? At dito ka ma-amaze sa salita ng Diyos. Ito kasi, ang pangako ng Diyos kay Abraham, ibibigay niya yung Canaan, pero wala pa. Pero mamamatay na si Sarah. But look at this, Genesis 23. Nagkaroon ng konting portion mismo si Abraham. Meron mismo siyang property sa Canaan na sa kanya na talaga. And that represents the whole. That is the first fruits. Yung Genesis 23, pinapakita niya, eto na yung simula ng pag-gather nila at pag-angkin nila doon sa promised land na yon. Nagsimula sa isang kuweba, nagsimula doon sa isang libingan, na pwede nang sabihin na si Abraham, meron na siyang lupang pagmamayari doon mismo sa Canaan. And God is so good because He does not just give us His promises, He allows us to taste some of the fulfillment of His promises so that we can have more assurance, so that we can be encouraged, and to tame any sprouting doubt. God allows us to taste the first fruits of His promises as a reliable assurance para matame ang anumang sprouting doubt. The buying of the sepulchre of Macpelah indicates yung mga tao na yon, yung the people of God, cannot exhaust the promises of God in their lifetime. Pinapakita na nung yung binili yung lupa na yon, meron pang ibibigay ang Diyos later on, hindi na inabot ng edad nila. In other words, there's always something to hope for, to look forward with our relationship with God. Kung ang Diyos infinitely good siya, inexhaustibly kind and limitless in His wondrous abilities, then ang mundong ito is just an infinitesimal beginning of what would be an eternity of endless joy and glory. Kahit anong gawin mo, kahit anong kalagayan mo, hindi tayo mag-aalala na baka paano na yan, wala nang maibibigay at mailulok forward ang Kristiyano sa Diyos. Tingnan mo, kahit gaano ka karaming needs, hindi ka mag-aalala na bawat araw, hindi ka pagkakalooban ng tinapay ng Diyos. Hindi niya pagkakaloob lahat ng pangangailangan mo. There will never come a time that when you pray, Lord, give us this day our daily bread, ang lalabas na mensahe sa screen mula sa langit, game over, zero balance, wala na ako supply. We cannot imagine na may exhaust ang Diyos ng pagkain habang buhay ang tao. Nung pinakawalan niya yung prayer na yon na, ganito kayo mag-pray, give us this day our daily bread. Meron ba nag-alala sa inyo? Teka muna. Baka masyadong nagpapangako ang Diyos that He cannot deliver. Baka masyadong He is promising too much. Baka biglang buong mundo masave at manalangin ng bread sa Kanya, baka hindi niya kayang isupply. Walang ganun na nag-aalala sa inyo. Walang nag-aalala sa inyo na baka hindi may supply ng Diyos ng daily bread ang Kanyang mga alagad o yung mga nananalangin sa Kanya. And that is because inexhaustible ang Diyos
To the point na mamamatay na si Sarah, meron pa siyang pangako na gagawin at i-fulfill. Ganon din tayo. Mamamatay na lang tayo, meron pa siyang i-fulfill na mga pangako. Mamamatay ka, pero yung mga panalangin mo sa anak mo na maligtas siya, nandun pa rin yun, naalala ng Diyos na ikaw sasagutin niya isang araw. Then why do I hear about some Christians thinking that kung ang tinapay hindi mauubos, bakit may mga Kristiyano ngayon na nag-iisip that with their countless and innumerable sins every day and every year, they fear that God may be fed up with them sa pag-extend niya ng forgiveness and restoring grace? But God is long-suffering and incredibly patient. Kung hindi siya nauubusan ng pagkain sa pagkakaloob sa mga nananalangin ng give us this day our daily bread, do you think mauubusan siya ng pagpapatawad at kahabagan sa mga taong araw-araw nagkakasala? God is long-suffering. Sabi ng Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Translation, even when your life has done each second nothing but sin, every second of your life you commit sin. Even if you would live 1,000 years on earth, even if you would have 1,000,000 years na buhay ka, let me tell you, the mercies of God would never run short of supply to forgive you. Because each day is not only a sunrise for new strength, but it is a sunrise for new mercies. Unlimited. Ang pangako ng Diyos, it goes beyond this lifetime. Ganito katamis ang Panginoon. Ganito siya kadakilang magpatawad. Kaya, kung ganito siya kadakilang magpatawad, kung ganito siya dakila na magkaloob, hindi siya mauubusan. Ba't hindi ka magtitiwala ngayon sa Diyos na ito? Ang challenge sa atin, take note even of the small sign of God's provision to your needs as an encouragement to hope. Ang hope natin na nasa kabila. Mag-spot ka ngayon ng mga provisions ng Diyos na nagiging confirming blessing para ma-encourage ka. May mga panahon na walang-wala ka na, pero biglang may dumating. In-encourage ka ng Diyos. Na ang Diyos pag-aari ka niya, anak ka niya, sinasagot niya yung panalangin mo. May time na parang mag-give up ka na. Rahil, nangangailangan ka ng pera, may biglang dumating na pera. Nangangailangan ka ng trabaho, may biglang dumating na trabaho. Nangangailangan ka ng pagkain, o kaya naman, kaibigan. God is fulfilling His promises sa iyo. Pinaranas ni Yahweh kay Abraham na magkaroon siya ng kakarampot na lupa para maging encouragement sa kanya. At yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pinaparanas niya yung mga iilang kakarampot na small blessing na yun to encourage you para magpatuloy ka. Minsan ubos na ubos ka na. Parang motor. Yung motor, di ba minsan naka-reserve na yon. O kaya pag umilaw na yung gas sa fuel mo na magpapakarga ka na dapat. Pero yung 1 litro, hindi ka niya maitatawid. Yung biyahe mo, let's say, Pagudpud to Sorsogon. Hindi ka abutin nun. Pero at least makakapagpatuloy ka. At least makakapagtuloy ka until such time ipagkakalob ng Diyos sa bawat araw. Nakikita ko rin ito, yung mga ganitong confirming na blessing ng Diyos. Kahit sa mga alagad ng Diyos. Halimbawa, kung ikaw ay Kristiyano, nakakaya mong patawarin ang kapwa mo. Pinoprovide ng Diyos yung biyaya na mapatawad ka. Yung graces na maging gentle ka. Ito yung mga paraan na pinagkakalob ng Diyos sa'yo para ma-encourage ka. Kaming mga office bearers, isa sa kinatutuwa ko kapag nakikita ko yung mga office bearers o yung sarili namin, nakakaya namin magpakumbaba na kung sa sarili namin, di namin magagawa. Encouragement ito.
na may small sign of God's provision, na talagang tinawag kami, na talagang meron kaming ganitong panawagan, may Holy Spirit kami. Dahil may ganitong encouragement. So imbes na mapuno ka ng takot sa paghantong mo sa katapusan ng buhay, mapuno ka ng pag-asa, ng pag-look forward sa promises ng Diyos. Dahil hindi mo ma-exhaust ang mga pangako ng Diyos sa mundong ito. Ikamamatay mo na pero hindi mo pa nasusulit ang lahat, hindi mo mauubos ang mga pangako ng Diyos at yung kanyang mga pagpapala. Eh, di ba ito yung isang attribute na dinidiin ni Isaiah sa Isaiah chapter 40? Na kinakanta natin, behold our God, sa verses 12 to 13, who has measured the waters in the hollow of his hand, marked off the heavens with a span, and closed dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales and the hills in balance, who has measured the Spirit of the Lord, or what man shows him his counsel. Alam niyo kung anong attribute pinapakita dito? Ang pinapakita niya yung pagiging incomprehensible, yung pagiging uncontainable, yung pagiging limitless ng Diyos. Bakit daw incomprehensible, uncontainable ang Diyos? Dahil ba wala kang ability na makomprehend mo siya? Sabi niya, hindi. Hindi yon. Hindi dahil wala ka lang ability. Kahit ikaw, na sabihin mong mag-improve ang kakayahan mo, God cannot just be comprehended or contained. Limitless siya, bottomless siya. You can't just reach God's end. At bilang Kristiyano, comfort ito at excitement. Isa sa ito sa na-appreciate ko sa katotohanan ng attribute ng Diyos. Kung ang Diyos incomprehensible siya, limitless siya, bottomless siya, then therefore, yung mga joys, yung mga encouragement at magagandang bagay dito sa lupa, hindi matatapos dito. Kung limitless ang Diyos, pagdating sa langit, and when we will be with God for all eternity, hindi ako mag-aalala na mabobore ako sa eternity. Because God is incomprehensible, uncontainable. Those things can give comfort and excitement. Kasi parang binibless yung kaluluwa mo. Yung mga bagay na hinahangad mo sa Diyos that gives you encouragement, those are bottomless. They are never ending. There will never come a time na maiinip ka doon sa kalangitan o doon sa presensya ng Diyos. It will always be a new day sa eternity dahil ma-amaze ka every day, hindi mo mako-contain ng Diyos. There will always be a new day to learn more about God. Ito yung sinabi ni Dolezal na forever and ever. Hindi lang daw ito cliche. This is real and true. Now, what we are waiting for, what we are looking for, hindi tayo magsasawa. Ang ganda ng Job 26, no? Sinabi niya doon, binanggit niya yung iba't ibang mga bagay na napaka-powerful ng Diyos. Light, darkness. Sabi niya, His power is still the sea. He shattered Rahab, His wind, the heavens were made fair. He pierced the fleeing serpent. Sabi niya, ang tindi ng Diyos ng power niya sa nature, lahat-lahat. Tapos bigla kang gugulatin ng Job 26 verse 14. Behold, these are but the outskirts of His ways. Ang ibig sabihin ng outskirts, di ba, si Lenny Robredo, binabanggit niya yung laylayan. In other words, pag nakita mo daw yung kumukulog at napaka-powerful na kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang demonstration sa mundo, sa lahat, yung matatakot ka, magtatago ka. Ang sabi ng Job, these are just but the outskirts. Yung palang yung panlabas. Yung palang yung, wala pa yung pinaka-ilalim. Hindi pa yun yung pinaka-power ng Diyos. Kaya sabi niya, the thunder of His power, who can understand? Hindi mo pwedeng ma-discover lahat ng ito. You need to be with God for all eternity. At kapag ganito, pinapakita niya, tama lang. Yung power ng Diyos at yung promises niya, we will desire a better country
better country ang dinesire nila, not a better promised land dun sa promise sa Middle East. Let us stop desiring a country that can only offer us protection, shelter, happiness for this present time. Tulad ng mga patriarchs, tumingin tayo sa buhay no pagkatapos ng kamatayan. Huwag kang makontento sa kasiyahan na ino-offer ng mundong ito, the sepulcher Christ allowed. And this is what I also learned. Do not despise the small mercy drops. Sabi ni Ralph Davis, the small mercy drops. These are what God sends, the small part, knowing that it is not complete, but His intention is not to complete, but merely to encourage by supplying the present need. He is not anxious not to complete it. It is an assurance na ang Diyos kasama mo habang naghihirap ka. Hindi siya kinakabahan. Teka, mawawalan na siya ng energy. Mukhang bibitaw na siya. Hindi ko yata may bibigay lahat ng pangako ko sa kanya. No, hindi ganun. Pagkakaloob niya dahil gusto kanya na may encourage. Sabi ni John Calvin, while they themselves were silent in death, the sepulchre cried aloud that death formed no obstacle to their entering in possession of it. That's what John Calvin said. The sepulchre cried aloud. At ang sepulchre na yan, sumigaw siya, nagsasabi, nagtitiwala kami sa Diyos, ito ang aming lot, ito yung mga pangako ng Diyos. At alam nyo ba, mamamatay doon si Abraham sa chapter 25 verses 9 to 10, ililibing siya doon kasama ni Sarah. Si Jacob also, he will bury his father Isaac in Hebron sa chapter 49 verse 13. At ganun din si Jacob, magpapadala siya sa Hebron sa chapter 50 verse 1 to 2 ng Genesis. Sabi niya, involve niyo ako, idala niyo ako sa Hebron. Si Joseph, nung aalis na yung Israel out of Egypt, pinadala niya yung kanyang mga buto. By the time na si Moses, he fulfilled this 430 years later, lumabas si Joseph, lumabas si Moses out of Egypt, in-instruct sa Exodus 13 ni Moses na dalhin ang mga buto ni Joseph. At alam nyo, nung nakamkam yung promised land sa Joshua 24:32, inilibing yung mga buto ni Joseph. Walang inilibing sa Egypt, sa ibang lugar, doon sa Canaan. Lahat ng mga patriarchs, pinanghawakan nila yung salita ng Diyos. Kahit hindi pa nila nakikita. Ito yung papel natin sa mundo, kapatid. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Panghawakan mo yung pananampalataya ng tatay mo, ng nanay mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, yung pastor mo, yung pananampalatayang itinuro sa iyo mula sa salita ng Diyos. Ito yung papel mo. Panghawakan mo. Huwag mong bibitawan. Dahil kung sa sepulcher ni Sarah in-indicate yung partial fulfillment ng promises ng Diyos or first fruit, tayo ngayon nakatingin sa sepulcher ni Christ, an empty sepulcher. It assures us of a completed promise and better promises. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, kalokohan or kamangmangan na hindi ka lumapit sa Kanya, siya lang ang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa iyo. Hindi mo makukuha yan. Hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Kumapit ka sa mga pangako ng Panginoong Yesus. Sampalatayanan mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa aming natutunan. Salamat sa inyo pong pagkilos sa amin. Salamat dahil pinagkakaloob mo kami, nilaban mo kami ng mga small mercy drops para ma-encourage kami. Hindi mo kailangan gawin ito, pero alam mong mahina kami. Kailangan namin minsan matikman yung fruit of the vine. Kailangan namin matikman minsan yung kapiraso ng pangako mo. At binigyan mo kami ng banal na spirito para makita namin yung inheritance na yon, yung down payment na yon, yung first fruits na yon. At nawa mas lalo kaming gawin namin yung papel namin, panghawakan namin mga pangako mo. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.